Binawi na ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang mga dating pahayag kontra kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa kanyang media conference sa Davao City nitong Martes ng gabi, pinabulaanan rin ng dating Pangulo ang alegasyong tumanggap raw ito ng mga baril mula sa kaibigang si Pastor Apollo Kibuloy. Narito ang ating balitang A to Z. Kung dati, maanghang na salita. May drug addict tayo na presidente. Nang yan. Ngayon, si Presidente, wala akong sinabi ng gano'n. Even if you kill me 1,000 times, taking is right. Pero kung sabihin mo, addict, wala akong sinabi ng gano'n. tila nagbago na ng tono ng pananalita si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte patungkol kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pinabulaanan na nito ang mga binitiwang alegasyon na gumagamit umano ng iligal na droga si PBBM. Sa halip niya, medisina ang kanyang tinutukoy. Bukod sa pagbaliktad sa pahayag ukol sa kasalukuyang Pangulo, binawi na rin ni Duterte ang panawagang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. It has always the dream of some people to be independent. Pero if it causes a rupture in our entire system sa Republika, I will not go for it. I will not, meaning I will not go for a forced carving out Mindanao out of the Philippines. Kasunod na rin ito ng manifesto ng mga kongresista mula Mindanao na hindi nila suportado ang naturang panukala. I do not want my country dismembered. I do not want a part of my country taken away. I do not want my country to be disturbed physically, even slightly. It goes for Luzon hanggang. Samantala, may paglilinaw rin si Duterte sa alegasyon ng isang dating Kingdom of Jesus Christ member na nakita umano nito ang dating Pangulo at anak na si Vice President Sara Duterte na umano'y tumanggap ng mga baril mula kay Pastor Apollo Kibuloy. Kami magtanggap ng baril kay Pastor Kibuloy. Ako pa ba ang believer sa kanya ng kanyang bukas? That's a very stupid proposition. Nilabas ni Duterte ang mga huli nitong pahayag sa local media sa Davao City nitong Martes, February 27.